Lacto Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi kaming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitin na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ka. Dali na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, mahappy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunayan. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio o sa Tibok Pilipinas, alas 8:08. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga ikalamayong buntag, kumusta? Niya na usab nga itong tulumanon Newsline, nining adlaw nga Biyernes, petsa 3 na sa buwan sa Hulyo, tuig 2026. July 3, unya adlaw nga Biyernes kay galaan, ug ako ding i-greet una akong amigo, si Mobile 73, ang atong kapitan diha, barangay captain sa Busay, Cebu City, si Pari Yudi Sanchez, nga nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Dili lang na ito isultig pila na edad, basta kay birthday niya ang July 3. Happy birthday diha, pre-kapitan Yudi Sanchez, Mobile 73. Kaubanin ako sa Bantay Radio kaniadto. Karon kauban lang gihapon sa serbisyo, pagserbisyo sa mga tao. Murag specific na lang niyang giserbisyuhan ron ang katawhan sa barangay Busay, Cebu City. Bueno, morning atong tulumanon mga higala Newsline, o baning inyong kabantay, inyong alaga June Carillo. Karon mo itong Friday episode sa atong programa.
nga para sa mga karon lang nakasuway nakachamba sa pagpaminaw ug pagtan-aw nining atong programa usa ni ka radio magazine program nga sa ato pasaksak sinagol ni dunay labing labas nga mga balita nga atong i-report as they happen unya duna sa mga komentaryo may tungod sa unsay naa sa mga balita katong importante kaayo ingon man mga issues nga maoy gihisgutan pag-ayo viral sa social media mo'y gisgutan sa tanan nga media platforms, apil na ang traditional media sama sa mga pamantalaan o newspapers, ang television, o gingon man ang mga radio stations, both AM ug FM radio, nagbalita naman ni ining panahona. Punan pa sa social media, sama nining atong gigamit karon nga platform nga Facebook live stream. Unahon ako ang may tungod sa kahimtang sa panahon. Ang bagyong Henry nga nisod unta tugkadyot sa Philippine Area of Responsibility, thankfully why damage nga gibilin, wa ta makadungog nga dunay report sa damage. Ni gawas na diri sa kasadpang bahin sa Pilipinas, sa northwestern part sa Pilipinas og tuan na paingon na sa gawas na gani sa Philippine Area of Responsibility. Apan ang Weather Bureau, ang Pag-asa, nag-report mga higala nga dunay umaabot nga bagyo sa sunod semana, posibleng moabot ni dinhi og dili gani Miyerkules, Huwebes. Unya, medyo makuratan tagjutay kay niingon siyang posible nga inigsod nini sa Philippine Area of Responsibility, pagkatawgon na niya nig bagyong Inday, unya posibleng mahimo ning usa ka kusog nga bagyo, usa ka superstorm. Muna nga ito dahil gitan-aw kay galaan ang live satellite sa Zoom Earth o aron ato yung makita kung hain na ning dapita. Kita din sa Kabisayan ug sa Mindanao, murag layo-layo rata kay ang bagyo tuwa sa ibabaw. Kung makita ninyo ang track, subay sa drawing sa Pag-asa, tuan ni sa ibabaw, tuan na ni sa Luzon, o niya kasagaran sa mga bagyo nga gikan sa Pacific Ocean, mga higala, mo ni atong experience. Sa kadugay na natong nag-report og mga severe weather bulletins. Kuan gini kasagaran west, northwest, nga sa ato pa, pasaka. Dili kay ingong gikan diri sa Pacific Ocean, paingon diri dayon sa kasadpan gikan sa silangan paingos kasadpan musaka nagjutay mo diagonal na west northwest sa ato pa padulong west gamay pero padung pud sa amihanan og gamay so dili kay kuyaw nga maigo ta apan bisag unsa nga bagyo bisag asan dapita basta gikan sa Pacific Ocean posible ni nga makainhan sa monsoon rains o kanang hanging habagat ug mo na hinungdan nga doon gihapon tay matag karon og unya mga pagpanag-om. Kung makakita mo sa inyohang tagsa-tagsa ka mga lugar hain man moron basta ni alam mo sa Pilipinas, doon gihapoy mga pagdagom-dagom ug matag karon og unya nga pagbundak sa uwan. Dunay moderate lang, kasarangan lang nga gikusgon sa uwan. Apan dunay mga lugar nga maigo sad sa labi patong matumong sa kanang baga-baga gyud kayo nga dagom. Kusog ang bunok sa uwan mo na peligro. Kaya ang atong kasapaan, dili na andam para sa flash floods. Bisan og niabot nag 3 milyon ka pesos ang gibudget sa atong gobyerno para nga dunay flood mitigation apan dili gihapon, wa gihapon nimo epekto. Una, tungod kay tingali dili mao ang approach ug ikaduha, gikurakot ang budget para sa mga flood control projects. Mo na nga karon gani puwera pangandoy lang murag dili na kaayo ang gikusgon sa hangin uunos moy atong kahadlukan kun dunay bagyo ang atong kahadlukan kun dunay kusog nga uwan tingali simba ko lang muawas ang atong kasapaan kay dili ra ba kasaligan ang mga flood mitigation projects nga unta gigastuhan og dako kaayong kantidad. Ang balita nag-ingon nga dunay umaabot nga bagyo unya pagahingan lang ni og bagyong Inday, hopefully dili ni makaigo bisag unsa nga landmass
sa Pilipinas. Bisan pa dito sa Luzon, kita nga taga Kabisayan ug Mindanao, murag kampante na tanga ato ara na sa ibabaw, so sila na rin maigo. Pero dili gihapon. Ato gihapong ipangaliya nga wa lang untay maigo ug way mapildi nga kinabuhi ug kabtangan sa pag-agi nining mao nga weather disturbance nga gi-forecast sa pag-asa o sa Weather Bureau nga muagi dinhi sa sunod semana. So muna ako ginanggiuna mga higala nining atong tulumanon aron dili ta matalantar. Makadungog tag balita nga dunay kusog nga bagyo sa sunod semana. Ato dayong tan-awon og unsa man ni tinuod ni or exaggerated ni. Kay perti nang daghanat natong problema na tas ipalit og bugas og uban pang mga kinahanglanon matag adlaw o niya hadlokon pagita niya ng exaggeration nga atong mabasa ug makita diha sa social media. So kung unsa lang tinuod mo'y atong i-report. Ug kung doon na gani makita nato nga dili tinuod, exaggerated, gipasubraan, ato nang kurhian. Pinaagi nining atong tulumanon. Ang atong takna karon kay galaan 13 minutos o 17 minutos na pasado alas 8 sa kabuntagon ni apata sa iyong nga bahin sa atong programa Newsline. Ngayon yung mabati, pinagi og mabati og makita pinagi sa Facebook live stream Bantay Radio Cebu ug madungog sa ta sa traditional media pinagi sa 102.9 South Radio. Mao na ang radio station nga nag-hook up o nag-carry simultaneously nining atong programa mga kabantay. Naunay unang hutong sa mga pahinumdom gikan sa atong mga tigpasiugda. Newsline. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang nga daling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto-Puffy. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto og protektado, Lacto-Puffy. Sekreto sa mga champion. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto-Puffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilhan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lacto-Puffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lacto-Puffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Newsline. Balik ta sa itong tulumanon, mga galang, ang sports naman ng,
palihog ko no kaani kinon. Balik ta sa atong programa mga higala. 21 minutos na pasado alas 8. Ining unang bahin sa atong tulumanon nga mao ang Newsline. Kay kini ato alas 8 ngadto sa alas 9 matag buntag, Lunes ngadto sa adlaw nga Biyernes. O karon mo ay Friday episode, Friday edition sa atong tulumanon. Ang sunod akong isgutan din himang higala mao ang mahitungod ni ining gikataho sa sayupa nga ghost projects, duha ka mga ghost projects dinhi sa Sugbo. Ang nag-report ni mga higala mong NBI, kay kining NBI usa ni sa mga law enforcement agencies nga gitugyanan o gisugo usab sa pag-imbestigar nining mga proyekto sa Department of Public Works and Highways, infrastructure projects o nakasagaran, murag na uso man flood mitigation projects. So, kasagaran sa mga proyekto sa DPWH sa nangaging pipila ka tuig, ilabi na for the last 2 years, may aging tuig 2025 o sa 2024, apil na gani ang 2023, flood mitigation projects. Apan giingon nga kini nagsugod pa gani sa testimony sa mga diskaya 2016 pa ni. Sa diyang gipangutana ni Senator Bato atol sa Senate investigation kaniadto, kano sa agid mo nagsugod pagpangontrata sa DPWH niya kasagaran flood mitigation projects ningon siya mga 2016. So, dugay na ni ang mga flood mitigation projects. Diha na ni sa panahon ni kanhi Presidente Digong Duterte, gipadayon ni og ni samot pa kadaghan ni ining administrasyon ni Presidente BBM, ni Presidente Bongbong Marcos. Ug unya, duha ka adlaw milabay ang NBI Sevro, Central Visayas Regional Office 7, sa ato pa mo na NBI nga niya ma-assign din sa Central Visayas Region. Ni padayag atol sa usa ka news conference nga nakakaplag sila, subay sa ilang investigasyon, nakakaplag sila duha ka mga ghost projects ug tuan ni sa barangay Singsing ug Kumbado sa lungsod sa Balamban. Nga matod pa, nagsubay ni sa Kumbado River. Unya, kay doon na may records nining tanang mga proyekto mga higalang ilang gihimong sukaranan, ilang gihimong basis sa ilang investigasyon mao ng lista sa DPWH nga gipost usab sa Sumbong sa Pangulo website. Makita dito nga dunay duha ka projects matud pa sa Singsing ug Kumbado Balamban nga wa nila makita sa diyang ilang gitan-aw ang coordinates subay sa nahimutang dito sa records may tungod sa mga proyekto. Muna nga niingon ang NBI, dili sila mo pasangil kinsay responsable apan ilang ipasa, ilang isubmit ang ilahang findings. Nga karon pa lang nagtuo silang dunay mga ghost projects o mga project nga naara sa papel apan dili tinuod nga naa di ay ilang ipasa ngadto sa ilahang higher office, ang Department of Justice. Kining NBI kuan man under the control and supervision man sa Department of Justice. Unya ang Department of Justice na mo'y mo timbang-timbang kon mopasaka ba sila kiha o kinsay ilang ikiha. Tungod niya ng maong report mga higala, mga duha naman kaadlaw, wa may gisgutan nga personality. Bisan og ang naa sa 3rd Congressional District ning duha kagi kataho nga mga ghost projects. Unya ka ng 3rd Congressional District akong balikon naglangkob na sa mga lugar nga mosunod. Toledo City, Balamban, Asturias ug Tuburan, apil na sa diri sa southwestern part nga mao ang mga lungsod sa Pinamungahan, Aluginsan ug Barile. Sa ato pa unom ka lungsod, usa ka syudad, 3rd Congressional District. Ang incumbent congresswoman diha mao si Congresswoman Karen Flores Garcia, asawa ni kanhi Congressman Pablo Jan PJ Garcia. Sa ato pa sa
patuman ining mga proyekto ha, kining naisgutan nga mga proyekto, si Congressman PJ pa, maoy, naglingkod isip kongresista. Ug tingali na bisag wa hisguti ang iyangan, wa siya pasanginli nga maoy nagpahigayon sa Ghost Project apan nibati si Congressman PJ nga angay mutingog siya. Mao nang gi-post niya sa iyahang Facebook page. Kining Facebook page nga Kong PJ and Karen Garcia. Ang iyahang mga pamahayag nga nag-ingon dili tinuod nga dunay Ghost Project. Sa ato pa, murag nagkasumpaki na ni og sa finding sa NBI sa pagkakaron. Og sa iyang post mga higala, mga kabantay, si Congressman PJ, may pakita gani og mga hulagway nga naay proyekto. Diin ka to nangita ang NBI. Diin ka to sila ni tanaw. Apan ang NBI niingon nga nagsubay sila sa gihatag nga mga coordinates. Kining aton tulumanon mga higala, fair man eh. So, ato sang hatagag pagtagad ning denial ni Congressman PJ kining iyang pagpanghimakak nga dili tinuod nga dunay ghost projects didto sa Barangay Singsing sa lungsod sa Balamban nga under his constituency. Under sa area of jurisdiction sa 3rd Congressional District. Ug ako ning basahon, nagbasa ko ron sa pamahayag ni Congressman PJ diri sa iyang Facebook page, akong balikon kung PJ and Karen Garcia. Public man eh. Ghost project sa Balamban? Question mark. Pictures don't lie. So, mapakita tingali na mo ninyo ni mga pictures, kini mga hulagway, nga niya, gipakita sad ni Congressman PJ sa iyahang post. Pagpanghimakak nga dili tinuod nga dunay ghost projects. Ako ning basahon ang text sa iyahang gisulti. Out of respect for the agency concerned, agig respeto sa hingtungdan nga ahensya, I wanted to wait for the Department of Public Works and Highways to issue its statement regarding this issue. Tungod kuno sa iyang pagrespeto nining maong ahensya, but niyang ipasabot ang DPWH. Gusto unta niyang huwaton nga mo issue og statement ang DPWH nga mao'y manghimakak, mo issue og statement nga dili na tinuod ng gisulti ninyo NBI. Dili tinuod nga ghost projects, kay doon nagyoy proyekto diha. I know what the statement will be as I have received reports from the DPWH 3rd Engineering District Office on these two projects when questions were first raised. Nakaibaw na siya og unsay naghuwat siya unsay i-issue nganhi kanato sa publiko. Pero tungod kay gihatagan na siya kopya niini sa mga opisyal sa 3rd Engineering District sa DPWH. Apan kay wa man kuno mapublikar o wa man mulihok ang 3rd Engineering District aron pagtubag niining pasangil nga dunay ghost projects dito sa Balamban, siya na lang. Nakonsensya siya ug siya na lang mo'y mutubag. I felt it my duty to inform the public of what I know. The facts are simple. There are no ghost projects in capital letters niya. Uppercase ang gigamit. There are no ghost projects. Walay ghost projects. These two projects have been implemented, completed, turned over, accepted by the LGUs concerned, and audited by the Commission on Audit. Simple. Yano kuno ang mga kamatuoran ini mga higala why ghost projects. Kining duha nga gisgutan na patuma ni implemented, na kumpleto, gi-turn over, gidawat sa Balamban LGU nga mao may local government concerned, gi-audit na sa Commission on Audit. Naagian na kini sa mga baha atol sa Bagyong Tino ug wa ni matumpag, nagpabiling, nagbarog. Kanang inyong makita, kani amanta sa Facebook Live, so makapakita ta og mga pictures.
Mauna ang gipost ni Congressman PJ sa iyang official Facebook page. Ang problema, naglahi ang baruganan sa NBI o sa DPWH kundiin nahimutang ang mga proyekto. Dinhi ang problema. Nagkalain-lain kuno ang baruganan sa NBI o sa DPWH asa gyud exactly nahimutang ang proyekto. Ang DPWH sumapa sa geotagging application nga gigamit sa gobyerno, may pakita nga naa siya nahimutang sa barangay Singsing, Balamban. In accordance with the project title in the General Appropriations Act. Na kay kining tanang mga proyekto, mga higala na aman ni title dito sa national budget mo na ang General Appropriations Act. Sumapa sa geotagging application o sa nika-app nga gigamit sa gobyerno, magpakita ni nga nahimutang ni sa barangay Singsing, Balamban. Kana gong kuan mga higala coordinates mo na ang naay makakita bitaw kag 100 degrees north, 200 degrees east. For example lang na. So, specific yun, matarget yun sa geotagging ang coordinates. Aron ni pagtultol kung haing dapitan ning mga proyekto ha, mugamit silang coordinates. Ang NBI sa iyang bahin nagtuo nga ang proyekto milapas, pipila ka metro ngadto sa sikbit nga barangay, dili na barangay Singsing kundi barangay Kantuod, Balamban. Naa ang duha ka proyekto nagbarog. Nagamit na ilabi na sa miaging baha. Ang gilalisan lang mao ang kung nahimutang bagyod sa barangay Singsing, kung milapas ba ngadto sa ngadto pipila ka metro sa iyang silingang barangay Kantuod along the same river. Na maora ni ang Cumbado River. Sa akong nahibawan, mipadayon ning Facebook post ni Congressman Pablo Jan Garcia. Sa akong nahibawan, dili ka na mao ang definition sa ghost project. Kung wa mo tukma sa coordinates nga gihatag to ara gamay sa unahan, moibot na ipasabot, dili na pagasabton nga ghost project na. Ang solusyon niini simple ra. A joint re-inspection conducted by the NBI, the DPWH, and COA. Invite members of the media. Imbitahon ko no ang mga sakop sa media. Civil society groups, bloggers, vloggers, and all concerned citizens. Jointly, let us see with our own eyes and not through speculation whether the projects are really there. O ni hagit ni Congressman PJ nga ang NBI dili lang ta mag-speculate. Kinahanglang dunay hinugpo nga inspeksyon. Naa dito ang taga-NBI, naa dito ang taga-DPWH, naa dito ang taga-Commission on Audit. Nya imbitaron sad ang mga sakop sa media, civil society groups, mga bloggers, ug tanang concerned citizen katong gustong mo tan-aw. Jointly, let us see with our own eyes and not through speculation whether the projects are really there. Mao ni ang hagit ni Congressman PJ. Maghinay-hinay kita paggamit ni anang termino nga ghost project. Magbantay. In other words, dili ta mo pataka og ingon nga ghost project na. Mao ba ni ang gisulti sa NBI? Because it is highly charged and emotional term. A highly charged and emotional term. Kanang murag allergic ay ta ba? Murag matandog dayon ta kung makadungog ta nga na ay ghost project. And careers of professional civil servants are at stake. Ingon siya nga, ug naagoy ghost projects, naadayoy mapasingin lakin sa magkahay nagmaniobra aning ghost projects. Kunya, ang karir ko no, ang trabaho sa mga hingtungdan, pananglitan, mga staff o mga opisyal sa DPWH, at stake kuno ni ini. Posible nga dudahan na dahil sila mga silingan nga nag-undertake din ni ghost projects. Mao ni buot ipasabot ni Congressman Pablo Jan Garcia. Pasag din na lang kaming mga politiko. Ay padayon siya.
Pasagdi na lang kaming mga politiko kay our reputations are, deservedly or not, already tarnished by damaged political institutions. Okay ra ko no, niya. Ug nilang ubang mga politiko nga sa ato pa dili siya onion skin. Dili siya kanang naigamayng saway o niya mo react dahil siya. Dili. Okay na lang kuno na pero ang mas concerned siya sa karir sa uban nga mga nanrabaho diha pananglitan DPWH kay mo pasangil magyud ang publiko makadungog nga nay ghost projects nga ay nakasapi ni mga tawhana gikaw-kaw ang buhis kini sila'y nagmaniobra mao na iyahanggi panaganan. Pasagdi lang kaming mga politiko kay our reputations, deservedly or not, whether tinuod nga angay mansahan or dili gyud unta angay, apan nadaot naman ang ilahang namansahan naman ang ilahang pagkatao, silang mga politiko gumikan sa naguba na sad nga mga politikanhong institusyon. It is the career, civil servants, careers and futures, however, that we should protect for unwarranted accusation. Ambot niyang ipasabot, unwarranted accusation ng gihimo ninyo NBI. Main taong magsusita before nga mubuka mo sa inyong baba nga dunay ghost projects. Daghang salamat sa inyong pagpakabana, Pablo John P.J. Garcia, former Congressman, 3rd District of Cebu. Mo nahimutang sa iyang Facebook page. Gagiuluhan og Kong PJ and Karen Garcia. Ngano ako nagituki din tungod kay dili pud mahimo nga nag-broadcast na ta sa gisulti sa NBI nga dunay ghost projects. Kunya dili pud fair. Dili why exercise of fairness kung laktawan lang nako ning iyang denial. So gi-present na nako dinhi ang both sides. Ang side sa NBI nga nagtuo nga doon nagi-ghost project sa Singsing, Balamban ug ang side ni Congressman Pablo John Garcia nga nag-ingon nga why ghost projects murag natipas lagamay sa coordinates. Busa atong susihon dito. Atong tan-awon kung naa ba uwa. Mga igala, mupadayon ta sa atong tulumanon humanini. Newsline. Bring health into your home. Kung magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopaffi, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lactopaffi, 100% natural. May gipiling edad. Tanan, mahimong mainom sa Lactopaffi. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopaffi Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopaffi Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay 61 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lactopaffi. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan din sa imong sulok-sulok. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtang na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopaffi.
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mo balanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto-Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto-Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto-Puffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lacto-Puffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto-Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto-Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto-Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto-Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mopatok sa high blood pressure ug mopaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ang ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto-Puffy. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto-Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratories in Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home.
Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mao ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Newsline. 46 minutos na pasado alas 8. Doon na natin hibilin nga 14 minutos nini nga itong pagpanag-uban sa Tulumanon Newsline. Gitapos na sa Iglesia ni Cristo ang ilang rally dito sa Manila. Kuman sa tulo ka adlaw nga pagpahigayon o panagpundok. Atun pa ang ilahang tumong mao ang hatag og support ni Senador Dante Marcoleta nga giingon nga nagatubang og sumbong plunder, gumikan siyang pagdawat og 75 milyones gikan sa tulo ka mga tao nga campaign donor sa diha nga congressman pa siya, paingon na siya nga mulansar pagka senador o karon senador na siya. Nya kini si Congressman Marcoleta kaniadto congressman karon senador, sakop ni sa Iglesia ni Cristo. Muna dunay mobilization, sukad pa ni adtong pitsa 30 sa Hunyo. Katapusan yung adlaw sa Hunyo, June 30, July 1st, o gahapon, July 2. Karon July 3 naman ta. Gahapon, gitapos na nila ang ilang rally. Unang duha ka adlaw, dito sila sa Quezon City, sa EDSA, dito sa People Power Monument. Nakatigom siya sa unang adlaw og mga 10,000, gibanabana sa kapulisan mga 10,000, ngadto sa 15,000 ka mga tao. Ug niya ni dwindle ni pagka sunod adlaw wa nakaabot og 10,000, niya kaghapong adlaw murag mga 5,000 na lang, no? Nagkaanam og ka jutay ang mga tao nga nanambong. Matud pa sa ilang tigpamaba nga si INC spokesperson Edwil Zabala, iyang gipasalamatan ang tanan ng mga nanambong og niapil sa maong kalihukan. Og matud pa nga ilan na lang ning tapuson kay napalanog na nila ang ilang sentimento batok sa giingon nilang selective justice. Selective justice nga gipatuman sa administrasyon. Although gipanghimakak po ni BBM so wa pa siya mularga ngadto sa Canada. Tuwa man siya karon on official trip sa Canada nga dili na tinuod nga selective ang hustisya. Gani ang ombudsman ipatinaw nga dili man selective ang pasangil manggod sa Iglesia ni Cristo ug sa mga Duterte supporters nga katurang mga dili kaabag, dili kaabin, dili aliado sa administrasyon nga dunay mga giatubang nga sumbong ang gitinuod. Gilabay-labayan lang ang mga kauban nila. Bisan og duna po ito lubagon. Kinis Marcoleta identified man nga rin sa mga Duterte mo nang gitinuod, mo na ilang punto. Apan dunay daghang mga nagduda nga dili man gyud Marcoleta lang mo suportaan sa Iglesia ni Cristo, gigambol sa ilang tinuuhan, sa ilang simbahan nga establisado na sab kaayo nga religious organization, ila lang igambol para sa usa ka sakop nga si Senador Marcoleta nga naaman sa ebidensya kay siya mismo si Marcoleta ni angkon man nga nakadawat siya 75 million. Pero dunay nagtuo nga dili to mao'y tinuod nga rason. Tinuod nga rason mao nga kun mudaghan gyud ang support ni adtong ilahang panagpundok dito sa Manila, mahimo tong people power ug makapalagpot to ni Presidente Bongbong Marcos sa pagka-presidente ug unya by virtue of succession makapuli na si Vice President Sara Duterte kay siya may Vice President. So mao nay gitawag og ulterior motive matod pa sa mga observers. Ato ning tanahon kay ni wa man mapalagpot sa maong mobilization si BBM
In fact, kumpiyansa man siya, gibilin man lang gani niyag mga caretaker nga mga cabinet secretaries ang gobyerno. Samtantua siya sa Canada, so wa ni mo lampos. Kung doon ay nagplano nga palagputon siya, wa siya mo lagpot. Unya, kung doon ay nagplano nga i-install si VP Sara as the new president, wa sa na mo lampos. So, unya sa July 6, mahinayon ang pagsugod sa impeachment trial batok ni VP Sara. Pero nganong nikalit man, hugot man to kayong Iglesia ni Cristo. Sa ilahang pag-ingon nga di sila mo pahawa, hanto dili nila makuha ang ilang tumong. Nga mao ang pagpanalipod kang Marcoleta. Doon na say nagtuo na ron, nag-speculate nga, tingalig doon ay internal, hilom nga sabot-sabot, tali sa Iglesia ni Cristo, ug sa administrasyong Marcos nga, dili na lang na ipadayon ang pagkihan ni Marcoleta ug dili na mahinayon nga mapriso siya. Gumikan sa pagka non-bailable sa kasong plunder. Pero atong tanahon, kay kini si Ombudsman Boyeng Rimulya, niingon man nga within the week, ilang ipasaka ang kaso nga plunder batok ni Marcoleta ug unya mulusot na ang warrant of arrest gikan sa Sandigan Bayan. Today is the last office day. Kanus aman, i-file ang kaso. Ugma ba sa Bado? Karon tingaling adlaw, Biyernes, moroy last day nga gitan-aw sa mga nag-atang nining isyuha. I-file ba o dili? Kung i-file gyud sa ato pa matiduanon ang NBI. Napildi gyud wa maka-leverage ang Iglesia ni Cristo Rally. Apan kung dili gani mo file, wa gani mo lusot nga warrant of arrest batok ni Senador Rodante Marcoleta, ang pagsabot niya na sa publiko mao nga naamaman ang Iglesia ni Cristo nga sige lang, di na lang naikiha sa Marcoleta, di na lang nadakpon, basta pamahawa na lang mo diha kay kapoy na kay mga pulis ug bantay, ang militar, red alert, na provision nagmayo ang mga motorista gumikan kay matraffic sila diha sa inyong gipundukan. So, mauna ang interpretation mga higala sa publiko kon dili ihinayon og file nila ni Ombudsman Boyeng Rimulya ug uban pa nga mga opisyal sa NBI ang kasong plunder batok ni Senador Rodante Marcoleta. So mao nay development, wa nay nagpundok dito sa Manila na mauli na ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo, mga kabantay, mga kaigalaan. So, muna ang palita dito sa Manila. Ug nining naghinapos nga bahin sa atong programa, gusto na kong hisgutan ang may tungod sa CPAC, Cebu People's Action Center. Mao ni ang baby, mao ni ang baby project ni Governor Pam Baricuatro. Human sa usa ka tuig nga pagserbisyo sa Kapitolyo isip gobernadora, gitapos na ang operasyon sa CPAC. Ngano man, baby maghani ni Gopam, ngano mang giwagtang naman. O sa may nahitabo gid ay. Atong tan-awon ang full story ni mga higalagi, gitaho man ni sa Sunstar. Interesado ta ni ini kay ngano man nga baby project sa gobernador karon sa Sugbo elected ni with a landslide majority ni adtong milabay nga eleksyon. Gipildi gani niya ang incumbent niya si former Governor Gwen Garcia. Unya doon na siya iyang baby project apan nganong gitapos man niya sud lang sa usa ka tuig. Just as Governor Pam Baricuatro marked her first year in office, the Cebu People's Action Center or CPAC ended its operations with around 100 job order employees. Ang mga gi-assign di ay nga sakop sa CPAC, kunya gikatag-katag sa kalungsuran ug mga component city sa atong probinsya, mga job order employees. Karon gi-absorb na lang sa nagkalain-lain nga departamento diha sa Kapitolyo. Doon ay gi-absorb diha sa Provincial Risk Reduction and Management Office, doon ay gi-absorb sa Penro. Nyaunta, ang original nila nga sugo, mao ang pagman sa mga CPAC offices sa kalungsuran.
In an interview on Monday, matod pa sa Sunstar, SIPAC head Ruben Licera said the redeployment ensures that the workers who serve as responders for each of the 53 municipalities and component cities of the province will continue assisting the provincial government despite the program's closure. Pero nganong gi-close lagi? Wa man ni matubag ni Ruben Licera o nganong gi-close? Mangutana ta, baby project, favorite project sa gobernadora, unya, nganong gi-close man ang mga tao, giing na mga, oy, pamauli na mo, ayaw na mo diha sa Argao, diha sa Pinamungahan, diha sa Bugo, pamauli na mo diha sa Kapitolyo, i-assign lang mo, dili mo mawagtangag trabaho, di mo ma-football, naagyapon mo income, pero anak na ka sa PDRRMO, doon na uban nga kamo, anak mo diha sa Penro, o uban pang mga opisina. Ngano man? Nganong nalahi naman ang tuno karon sa atong provincial administration. Ato kuno ning susihon unsa gi problema? On behalf of the hundreds of public servants serving the program, we are grateful of the collaboration we have built with the LGUs. Kaning kang Ruben Licera, mga kuani, kanang mga nindot nga mga pulong nga dili makadaot ni Gopam ug wa sad siya gidaot nga mga tao nga tingali mo problema, but dunay backstory of the budget dispute. They have been transferred to all other departments and will need their expertise, o that will need their expertise. Ngano pag-hire ining mga tawhana sa SIPAC, expertise nila para SIPAC, nganong mukalit naman ang expertise nila para Penro o sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ato pa. Perting daghana na inig expertise ni mga GO, kini mga job order employees. Kana mo'y dakong misteryo mga higala. Malipayon og mapasalamaton ang Cebu People's Action Center nga nahimong kabahin sa pag-alagad og serbisyo sa katawhan. Kani mga nindot gyapong pulong ni Ruben Licera, mga higala. Pero matod pa, gibabaga ni sa provincial board ang budget para nini. Dunay question ang Cebu Provincial Board nga executive order man na wa may ordinansa nga nagmando ng pagtukod sa SIPAC og of course pag-allocate og budget para sa mga tao nga mo i-assign ng Cebu People's Action Center. Tingali doon ay katarungan sa dang board. Sila si Vice Governor Glenn Soco, mga board members nga ug wa nay ordinansa sa ato pa maglisod punta og pagawas og budget para ana. Pero kun kauban pa lang unta ni pareha pa ni unang board atong panahon ni Governor Gwen o ex-Governor Gwen nga ang board rubber stamp, mahimong rubber stamp mo sunod-sunod las gobernador kay isog ang gobernador, madlok silang musukol. Dili na mahitabo. Pero kinis Gopam, dili man ingon ana nga mangisog lang. Unya ikaduha pa, tingalig na balaka sa ning board. Pinanguluhan sa atong Vice Governor Glenn Soco. Mag-speculate lang ta ha, kay bahin manig mga politiko atong gisgutan. Kung ako say diha sa sapatos ni Glenn Soco, ako'y Vice Gov nya atbang akanang dili may parihag partido ni Gopam nga mo ay naglingkod ron as governor. Kung doon na gani mga sipyat, ingon ana nga kinahanglan man ta ni og action sa legislative body, pero wa man executive order may iyahang pagtukod anang SIPAC. Dili punta mo sugot nga dunay budget kay ngano. Si Gopam doon niya tagorha ka tao, tagutlob. O halabaw pa niini ngadto sa kalungsuran. Mo na ilang mga campaign leaders dito. So og ako mulansar ko kontra ni Gopam mo niya as eleksyon. Uy, alkansin ako kay wa ko'y akong mga tao sa lain-laing lungsod. Siya, naa. Unya kini, budgeted by the provincial coffers. So, posibleng maunay akong mahuna-huna if I were in the shoes of Vice Governor Glenn Soco. Si Gopam sad, why mahimo kay kadaghanan sa iyahang o sa mga board members nga sakop sa legislative body nga mao ang Cebu Provincial Board.
mga kaabin man sa iyang gipildi nga si kanhi Gobernadora Gwen Garcia. Ug dinhi atong takupan atong dinhi kutob ang atong tulumanon nga newsline karong buntaga. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw hangtod sa sunod semana. Wa man tay edition, wa tay episode ugma Sabado ug Domingo. Lunes na sab 8 to 9 sa laing episode ug edition sa atong tulumanon newsline. Sangan sa akong mga kauban, mga technical partners kinon sinisa diri sa studio dito sa South Radio tuwa si Ray Quijano Alquizar. Sangan sa Lacto Pafi ug sa ASI Laboratories. Ako si Jun Carillo. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw. Happy weekend, everyone. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.